Ang panulat sa aking kamay ay mabigat, mas mabigat kaysa dapat. Ang bango ng pabango ng abogada, isang mamahaling amoy ng bulaklak, ay lumaganap sa maliit na opisina. Ang pag-ingay ng papel habang itinutulak niya ang isa pang dokumento sa mesang gawa sa kahoy ng mahogani patungo sa akin. Sa labas ng bintana, ang ulan ng Oktubre ay tumutugtog sa salamin tulad ng mga hindi mapakaling daliri. Muling tumunog ang aking telepono. Uminit ang screen sa pangalan ni Dominic, 47 na tawag sa linggong ito. Hindi ko sinagot. 3 araw na akong hindi sumasagot. Mrs. Patterson, sabi ng abogada. Mahinahon ngunit matatag ang kanyang boses. Propesyonal. Sigurado ka ba? Nakalutang ang aking kamay sa linya ng lagda. Naaamoy ko ang balat ng mga upuan na ito. Naramdaman ang malamig na hangin mula sa bentilador sa kisame. Naririnig ang orasan sa dingding na tumutunog sa bawat segundo sa isang maliit na pagtik. 4 na salita. 4 na salita lamang upang sirain ang mundo ng aking anak na lalaki. 4 na simpleng salita na nagbago ng lahat sa pagitan namin magpakailanman. Kamusta po sa mga audience? Mangyaring ipaalam sa amin kung saan ninyo pinapanood at anong oras na ngayon. 3 linggo na ang nakalipas. Nakatayo ako sa isang lugar ng kasalan na 4 na oras ang layo mula sa bahay. Nakatingin sa mga bula ng champagne na tumataas sa mga basong kristal. Tinitingnan ko ang aking nag-iisang anak na lalaki na nakangiti sa kanyang best man. Ang kanyang kurbata ay medyo nakakiling gaya ng dati kapag siya ay nasasabik. Naalaala ko kung gaano siya kagwapo at kung gaano kapalad ang kanyang ama. Hindi ko alam na wala pang 1 oras. Sasabihin niyang umalis ako, napipiliin niya ang isang babae na nakilala niya ng 2 taon kaysa sa ina na nag-alaga sa kanya nang nag-iisa sa loob ng Bapewonage Chateau na taon. Na ang lahat ng aking sakripisyo ay walang saysay kapag ito ay pinakamahalaga. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwentong ito. Doon ito nagsisimula dahil kinabukasan ng umaga nang tumunog ang aking telepono at nakita ko ang kanyang pangalan sa screen. Nang marinig ko siyang sinabi ang mga salitang iyon, "Nay, kailangan ko ang papeles ng lupa." Nagbago ang isang bagay sa loob ko. Isang bagay na malamig, malinaw at sa wakas. Pinirmahan ko ang aking pangalan. Kumiskis ang panulat sa papel na may tunog na parang punit na tela. Corinne Elizabeth Patterson. Bawat letra ay sinadya, bawat stroke ng panulat ay permanente. At sa 2 set na ito, kumatok ang abogada sa isa pang dokumento. Pinirmahan ko rin iyon. Pagkatapos ay sa 3. Pagkatapos ay 4. Mas mabilis ang aking lagda sa bawat pahina. Mas tiwala. Nasaksihan ng abogada ang bawat lagda. Ang kanyang panulat ay gumagalaw sa mga eksaktong linya na may naipraktis na. Muli, tumunog ang aking telepono. Dominic, ang ika-48 na tawag. May isa pang bagay, sinabi ko sa abogada. Hindi nanginginig ang aking boses. Gusto kong tumawag sa telepono. Tumango siya at itinulak ang desk phone patungo sa akin. Malamig ang receiver sa aking palad habang dinayal ko ang isang numero na alam ko sa likod ng aking kamay. Tumunog ito ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Hello? Humihingal si Dominic desperado. Nay, ikaw ba yan? Tinitingnan ko ang mga pinirmahang dokumento na nakalapag sa mesa, tinitingnan ang mabait na mga mata ng abogada na nakatingin sa akin, tinitingnan ang ulan na bumabagsak pa rin sa labas ng bintana. Dominic, sabi ko, makinig ng mabuti. Sasabihin ko ito minsan. Lumabas ang mga salita sa aking bibig. 4 na salita na magpapahirap sa kanya. 4 na salita na naging dahilan ng paglaki ng mga mata ng abogada. 4 na salita na nagpatigil sa paghinga ng aking anak na lalaki sa kabilang linya. Ngunit hindi pa ninyo alam kung ano sila. Hanggang sa maunawaan ninyo kung paano tayo nakarating dito. Hanggang sa maramdaman ninyo kung ano ang aking naramdaman nang nakatayo ako sa lugar ng kasalan na iyon. Hawak ang isang baso ng champagne sa mga kamay na hindi tumitigil sa pagkurot, nakatingin sa aking anak na lalaki na papalapit sa akin na may tinging iyon. Ang tingin na nagsasabing nagdesisyon na siya at walang anumang masasabi ko ang magiging mahalaga pa. Dumaloy ang init ng Hunyo sa malalaking bintana ng bulwagan.
Ang uri ng init na nagpaparamdam na nangangati ang balat ninyo kahit na may air conditioning. Nakatayo ako malapit sa mesa ng dessert sa loob ng 20 minuto, pinagmamasdan ng mga server na nag-aayos ng maliliit na cake sa mga platong pilak. Parang medyo masikip ang kwelyo ng aking damit. Binili ko ang damit na ito para sa espesyal na araw na ito. Navy blue hanggang tuhod, ang uri ng pormal na kasuotan na sinabi ni Dominic na gusto ni Bridget para sa pamilya ng ikakasal at lalaking ikakasal. Nagkakahalaga ito ng 10,000, hindi ko talaga kayang bayaran. Ngunit hindi mahalaga iyon. Walang mahalaga maliban sa pagiging dito, ang pagiging naroroon, ang pagiging ina na nararapat sa aking anak na lalaki sa kanyang kasal. 4 na oras ang biyahe. Umalis ako ng 5:00 ng umaga para maiwasan ang trapiko. Tumigil minsan para sa kape at gasolina. Dumating ng 2 oras ng maaga para tumulong sa anumang huling minuto na pangangailangan. Nag-text sa akin si Dominic noong 7:00. Okay lang ang lahat, Nay. Mag-relax at mag-enjoy sa araw. Kaya nag-relax ako. Ngumiti ako sa malalayong pinsan at mga magulang ni Bridget at mga kaibigan ng best man na nakilala ko minsan noon. Kinuha ko ang aking baso ng champagne at nagkunwari na hindi sumasakit ang aking mga paa sa pagsuot ng mga sapatos na ito at pinanood ang aking anak na lalaki na tumatawa, sumasayaw at nagdiriwang. Napakaganda ng seremonya. Ang puting puntas ni Bridget ay malamang na mas mahal pa kaysa sa aking pagbabayad ng kotse. Ang dekorasyon ng mga bulaklak lamang ay makakakain ng isang pamilya sa loob ng 1 buwan, ngunit hindi ko sinabi iyon. Ngumiti lang ako at umiyak at pumalakpak nang sinabi ng celebrant, "Maari mong halikan ang nobya." Nagdala ako ng card. Sa loob ay isang tseke na nagkakahalaga ng 400,000. Lahat ng pera na aking naipon mula sa pagtatrabaho ng labis sa ospital sa nakaraang taon. Ang mga gabi-gabi na ginawa akong pagod at halos hindi na makagalaw. Ngunit tinanong ako ni Dominic kung maaari akong mag-ambag sa kasal. At sinong ina ang hindi sasagot? Ang card ay nasa aking pitaka. Plano kong ibigay ito sa kanya sa reception, marahil sa isang tahimik na sandali kung saan maaari kaming mag-usap ng pribado, kung saan maaari ko siyang yakapin at sabihin sa kanya kung gaano ako ka-proud, kung gaano ko siya kamahal, kung gaano sana ikinatutuwa ng kanyang ama na makita ang araw na ito. Ang kanyang ama, si Marcus, ay namatay 2 taon na ang nakalipas mula sa isang atake sa puso na kumuha ng kanyang buhay sa edad na 46. Minsan ko pang nakikita ang kanyang mukha sa ekspresyon ni Dominic. Naririnig ang kanyang pagtawa sa boses ni Dominic. Magsuot si Marcus ng isang katawa-tawang kurbata at magsasabi ng mga nakakahiya na kwento at sasayaw sa akin sa dance floor ng ama at anak na hindi na mangyayari. Itinulak ko ang aking daliri sa baso ng champagne. Malamig at basa ang nagkondensang tubig. Isang patak ang dumaloy sa gilid at tumulo sa aking kamay. "Nay." Lumingon ako. Nakatayo si Dominic 3 talampakan ng layo. Nakabuka ang kanyang panga sa isang partikular na paraan. Mahigpit, desidido, ang mga kalamnan ay gumagana sa ilalim ng kanyang balat. Alam ko ang tinging iyon. Nakita ko ito noong siya ay 7 taong gulang pa lamang at determinado na sumakay ng bisikleta nang walang mga side wheel. Nang siya ay 16 at inihayag na mag-aaral siya sa kolehiyo sa kabilang panig ng bansa. Nang siya ay 22 at sinabi sa akin na lilipat siya kasama si Bridget. Ang tingin na nagsasabing nagdesisyon siya ng isang bagay at walang magbabago sa kanyang desisyon. "Maganda ang seremonya, mahal," sabi ko. Normal, masaya ang aking boses, kahit na. Kamangha-mangha si Bridget. Kailangan ko nang umalis. Dumating sa akin ang mga salita tulad ng malamig na tubig, tulad ng isang sampal, tulad ng pagbagsak sa hagdan. Sa paligid namin, nagtatawanan, sumasayaw, at nag-iinom ang mga bisita. Sinusubukang sumayaw ang isang tito ng electronic music malapit sa DJ booth. Masigasig ang kanyang mga galaw kung hindi man coordinate. Malakas ang musika, isang pop song na hindi ko kilala, at bumabagsak ang bass sa sahig. Ano? Baka hindi ko narinig ng tama. Masyadong malakas ang musika.
Masyadong masikip ang kwarto. Nagtataas ang aking mga tainga sa pagiging masyadong malapit sa mga speaker. Kailangan ko nang umalis, inulit niya. Hindi pa rin niya ako tinitingnan. Nakatitig ang kanyang mga mata sa isang lugar sa ibabaw ng aking kaliwang balikat na para bang nakikipag-usap siya sa isang tao sa likod ko sa halip na sa akin. Ayaw ni Bridget na narito ka. Pinagkakamalan niya. Dumulas ang baso ng champagne sa aking kamay. Hinigpitan ko ito, natatakot na ihuhulog ko ito, natatakot na masisira ang baso sa pinakintab na sahig at magsisimulang lumingon ang mga tao at tumitig. At alam na may mali, na ang biyenan ay gumagawa ng isang eksena. Dominic, hindi ko pa nga siya nakausap mula noon. Umalis ka na, Nay. Ngayon na. Ngayon ay tinitingnan niya ako. Malamig, blanko ang kanyang mga mata na para bang nakatingin sa isang estranghero. Huwag ka nang gumawa ng mahirap. Mahirap? Ako ang gumagawa ng mahirap. Ako, ang babaeng nag-alaga sa kanya nang nag-iisa matapos ang pagkamatay ng kanyang ama. Ang nagtrabaho ng 16 oras sa isang shift sa ospital para makapag-aral siya ng piano at mga summer camp at bagong damit sa paaralan. Sino ang yumakap sa kanya sa mga bangungot at takdang aralin? At ang kanyang unang tunay na pagdurusa nang nakipaghiwalay sa kanya si Sarah Miller noong senior year sa high school. Sino ang nag-mortgage muli ng kanyang bahay ng 2 beses para makatulong sa pagbabayad ng kanyang kolehiyo kapag hindi sapat ang mga scholarship? Sino ang nagmaneho ng 4 na oras sa dilim kaninang umaga para lamang makarating dito para sa kanya? Dominic, nanikip ang aking lalamunan. Ang bawat salita ay parang itinutulak sa putik. Nagmaneho ako ng 4 na oras para makapunta dito. Wala akong ginawang mali. Hindi ko Sa tingin ni Bridget ay mas mabuti kung aalis ka na. Mas mahinang ang kanyang boses. Kinagat ko ang aking mga ngipin nang lumipat siya sa aking guest room sa loob ng 6 na buwan at hindi kailanman nag-alok na tumulong sa mga grocery o utility. Ang 400,000 ay kumakatawan sa bawat oras na ako ay nagtrabaho ng labis na maaari kong pisikal na magawa. Bawat gabi na umuuwi ako na pagod na kumain. Bawat umaga na gumigising ako na may sakit sa likod at namamaga ang mga paa at pinanood ko siya. Sinubukan kong kontrolin ang lahat. Naghihintay si Bridget na umalis ka, sabi ni Dominic. Sumunod ang kanyang tingin sa direksyon ng head table. Sinundan ko ang kanyang tingin. Nakaupo siya doon sa kanyang puting damit na puntas at belo na nakatingin sa amin. Kalmado ang kanyang mukha, kalugod-lugod, ngunit matalim ang kanyang mga mata, nagkalkula. May hawak siyang baso ng champagne sa isang kamay at ngumiti ng isang maliit, pilit ng ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na parang kutsilyo. Hindi siya komportable, patuloy ni Dominic. Araw niya ito, ayokong ma-stress siya. Araw niya ito, hindi ang aming araw. Hindi ang kanilang araw, kanya. Tinitingnan ko ang aking anak na lalaki. Talagang tinitingnan siya. Ang lalaking naging siya. 24 na taong gulang, may degree sa kolehiyo, nagtatrabaho ng isang magandang trabaho sa marketing, nakatira sa isang magandang kondo kasama ang kanyang bagong asawa. Mukhang matagumpay siya, organisado, tulad ng isang taong may maayos na buhay. Ngunit sa sandaling iyon, nakatayo sa kanyang mamahaling lugar ng kasalan, sa kanyang pinatahing suit, hinihiling na umalis ang kanyang ina dahil hindi siya gusto ng kanyang nobya, mukha siyang estranghero. Sigurado ka ba dito? Pantay ang boses ko, kalmado. Hindi ko alam kung paano. Sigurado ka ba? Oo. Walang pag-aalinlangan, hindi man lang nag-isip. Umalis ka na. Mag-uusap tayo mamaya. Mamaya. Laging mamaya sa kanya ang mga araw na ito. Pag-uusapan natin mamaya ang Thanksgiving. Mamaya ang Pasko. Mamaya kung bakit hindi siya tumawag sa loob ng 3 linggo. Mamaya kung bakit nakalimutan niya ang aking kaarawan noong nakaraang buwan. Inilagay ko ang aking baso ng champagne sa mesa ng dessert. Kumalansing ang baso sa puting lino na tablecloth. Sumulyap ang isang server sa malapit. Pagkatapos ay mabilis na tumalikod nang makita niya ang aking mukha. Masasabi ba niya? Nakikita ba ng mga tao na ako ay itinapon palabas sa kasal ng aking sariling anak?
Sige, sabi ko. Hindi ko siya niyakap, hindi ko hinalikan ang kanyang pisngi, hindi ko siya hinawakan. Lumingon lang ako at naglakad sa bulwagan nang nakataas ang aking ulo at tuwid ang aking mga balikat at mahigpit na nakahawak ang aking pitaka sa aking braso. Biglang parang mas malakas ang musika, mas nakakabulag ang pagtawa. Ang bawat mukha na pinasa ko ay parang isang paghatol. Alam ba nila? Nakikita ba nila? Ang ina ng lalaking ikakasal ay lumabas sa kalagitnaan ng resepsyon. Ang kanyang mga takong ay kumaluskos sa sahig na kahoy tulad ng isang countdown. Nagniningning ang sikat ng Hunyo habang itinulak ko ang 2 pinto. Ang parking lot ay nakalatag sa harap ko, mga hilera ng mga kotse na nagniningning sa sikat ng araw. Ang akin ay nasa dulo, nag-iisa sa isang sulok dahil masyado akong maaga. Isang praktikal na sedan, 14 na taong gulang, na may dent sa likurang bumper mula sa pag-atras ko sa isang poste noong nakaraang taglamig. Naglakad ako sa mainit na aspalto. Naglabas ng init mula sa aking sapatos, ang pawis ay nananatili sa batayan ng aking gulugod. Nang makarating ako sa kotse, basa na ako sa aking mukha. O baka luha. Hindi ko na masasabi. Umupo ako sa driver's seat at pinaandar ang makina. Ang air conditioning ay nagbuga ng mainit na hangin sa unang minuto. Pagkatapos ay dahan-dahang lumamig. Nakikita ko ang venue sa aking rear view mirror, isang magandang gusali na may mga pader na bato at ivy at malalaking bintana. Sa loob, nagdiriwang ang aking anak. Sumasayaw, tumatawa, kumakain ng mamahaling pagkain at umiinom ng mamahaling alak at nagtataas ng baso para sa kanyang kinabukasan sa kanyang bagong asawa. At ako ay nakaupo ng nag-iisa sa parking lot. Hawak pa rin ang card na may 400,000 sa aking pitaka. 4 na oras ang biyahe pa uwi. Nagmaneho ako sa ganap na katahimikan. Walang radyo, walang podcast, walang audiobook, tanging tunog ng mga gulong sa aspalto at ang hangin na sumisipol at ang air conditioning na nagbubuga ng malamig na hangin sa aking basa na mukha. Gumagalaw ang araw sa kalangitan at lumubog sa likod ng mga bundok at nawala, nagiiwan lamang ng kadiliman at ang mga ilaw ng highway. Huminto ako minsan para sa gasolina. Walang tao sa gas station maliban sa isang teenager na tindero na halos hindi tumingin sa kanyang telepono. Nagbayad ako, pumunta sa banyo, bumili ng isang bote ng tubig na hindi ko ininom. Pagkatapos ay bumalik ako sa kotse at nagmaneho pa. Iba ang bahay nang dumating ako sa driveway malapit sa hating gabi. O baka ako ang nag-iba. Nakabukas ang ilaw sa veranda. Naka-on ko ito bago ako umalis ng umagang iyon, isang buhay ang nakalipas. Ang bahay ay tahimik at madilim maliban sa isang ilaw na iyon. Walang naghihintay. Walang magsasalita tungkol sa kasal. Walang yayakap sa akin habang umiiyak ako. Umupo ako sa kotse sa loob ng mahabang panahon, nakaupo lang, nakatingin sa bahay. Ang bahay na binili ko kay Marcus, 3 na taon na ang nakalipas, noong kami ay bata at walang alam at nagmamahalan sa punto na hindi kami makatingin ng diretsyo. Ang bahay kung saan dinala namin si Dominic mula sa ospital. Kung saan kami nagdaos ng mga kaarawan at Pasko at graduation, kung saan namatay si Marcus sa kama sa tabi ko, ang kanyang mga kamay ay lumamig sa aking mga kamay habang sumisigaw ako para sa tulong ang hardin na nangangailangan ng damo. Nakikita ko ito kahit sa dilim, ang mga bulaklak na lumalaki, ang mga palumpong na nagiging ligaw, ang mga haligi ng bakod na malapit sa palahian na nagsisimulang mabulok. Ang palahian mismo ay nangangailangan ng bagong bubong, 40 hektarya ng lupain, at karamihan sa mga araw ay parang napakarami. Masyadong maraming espasyo, masyadong maraming trabaho, masyadong maraming alaala, ngunit akin ito. Ang aking lolo ay binili ang lupain na ito noong 1952. Ang aking ama ay pinanatili ito sa loob ng 40 taon. Ginawa namin ito ni Marcus na isang tahanan at isang araw, palagi kong iniisip na isang araw ay magiging kay Dominic ito. Lumabas ako sa kotse. Ang hangin sa gabi ay malamig at may amoy ng pine at lupa. Kumalimbang ang mga kuliglig sa damuhan. Sa isang lugar sa kalayuan, umuungol ang isang kuwago. Pumunta ako sa likod ng veranda at umupo sa hagdan at hindi pumasok. Hindi ako umiyak, hindi makaiyak, ayaw lumabas ng mga luha.
Siguro pagod na ako. Siguro masyadong nagdurusa. Siguro masyadong manhid para makaramdam ng kahit ano. Nagtimpla ako ng isang tasa ng tsaa habang nagiging kulay abo ang kalangitan. Chamomile. Madalas uminom ng tsaa ang chamomile ni Marcus kapag hindi siya makatulog. Kinamumuhian ko ang lasa noon, ngunit ngayon ay pinapaalala niya ako sa kanya. Sa pag-upo ng magkasama sa kusina noong 3:00 ng umaga, nang nagkaroon ng sakit sa tiyan si Dominic at hindi huminto sa pagsigaw. Sa pagtawa sa pagkapagod at takot at mabigat na responsibilidad ng pagpapanatiling buhay ng isang maliit na tao. Sumikat ang araw na kulay rosas at ginto sa mga bundok. Nagsimulang kumanta ang mga ibon. Nagising ang mundo at nagpatuloy na parang walang nangyari. Parang hindi lamang sinira ng aking anak na lalaki ang aking puso sa mga piraso na kasing liit nang maipapasa niya sa kanyang mga daliri. Tumunog ang telepono sa 8:30. Lumuluhod ako sa harapang hardin, nangungusap, ang lupa ay nakabaon sa ilalim ng aking mga kuko. Pawis sa aking noo kahit na maaga pa. Sore ang aking likod dahil natulog sa veranda, ngunit ang pisikal na sakit ay halos malugod. Isang bagay na nasasalat, isang bagay na maaari kong maunawaan. Kinuha ko ang telepono mula sa aking bulsa. Lumitaw ang pangalan ni Dominic sa screen. Sa isang segundo, naisip ko na marahil tumatawag siya upang humingi ng tawad, upang sabihin na nagkamali siya, upang magmakaawa ng kapatawaran sa paglapastangan sa akin sa harap ng daan-daang tao sa kanyang kasal, sa pagtatapon ng 14 na taon ng walang kondisyong pagmamahal dahil ayaw niya ang kanyang bagong asawa sa akin. Sinagot ko, "Hello anak." Masaya ang kanyang boses, masigla, na parang hindi nangyari kahapon, na parang nag-usap lang kami noong nakaraang linggo tungkol sa normal na bagay. Mabilis na tanong, "Maari mo ba akong ipadala ng papeles ng lupa?" Umupo ako sa aking mga takong. Lumipad ang isang bubuyog sa aking tainga at tumungo sa lavender bush sa aking tabi. Gumugoy-goy ang lila na mga bulaklak sa mahinang hangin. Mainit ang sikat ng araw sa aking mga balikat. "Papeles ng lupa," inulit ko. Iba ang tunog ng aking boses, malayo, na para bang ibang tao ang nagsasalita. "Oo, ang lupa sa Colorado," sinabi niya ng kaswal na para bang humihiram siya ng libro. Nag-uusap kami ni Bridget at naisip naming perpekto ito para sa pagdevelop. Ang kanyang tiyuhin ay isang kontratista, isang talagang matagumpay na tao. Sinasabi niya na maaari naming hatiin ito at bumuo ng marahil 6 o 7 bahay. Mainit talaga ang merkado sa ngayon. Maaari kaming kumita ng napakalaking pera mula sa pagdevelop. Hinati ang 6 o 7 bahay sa lupa ng aking pamilya, sa lupa ng aking lolo, sa 40 ektarya ng lupain na pag-aari ng aming pamilya sa loob ng 70 taon. Lumipat ang bubuyog sa ibang bulaklak. Pinagmamasdan ko itong nagtatrabaho, nangongolekta ng pollen, lumilipad sa susunod na bulaklak. Simple, may layunin, hindi nadadala ng pagtataksil. "Siyempre, hahatiin namin sa iyo ang kita," patuloy ni Dominic. Ang kanyang boses ay may katangian ng kasabikan na kanyang nakukuha kapag naisip niyang nakagawa siya ng isang magandang plano. Marahil 60-40 dahil gagawin namin ang lahat ng trabaho sa aming bahagi. Ngunit makakakuha ka pa rin ng kahit na ilang daang libo. Marahil higit pa kung matatamaan natin ang mga presyo. At pagkatapos ay makalilipat ka sa isang mas maliit na lugar, isang mas madaling pamahalaan, isang mas maliit na lugar, isang mas madaling lugar. Na para bang ang 40 hektarya na tinulungan ng aking lolo na protektahan ay masyadong marami para sa akin. Na ang bahay na pinagsaluhan ko kay Marcus ay isang pasanin lamang na kailangan kong takasan. Nakakita talaga si Bridget ng isang magandang senior community na mga 20 minuto mula sa amin. "Napakaganda ng lugar," sabi niya. "Mayroon silang mga aktibidad at swimming pool at lahat ng bagay. Magugustuhan mo yon. 58 ka na, Dominic, hindi ba?" "Oo, alam ko." Talagang tumawa. "Pero alam mo, sa kalaunan kailangan mo ng isang bagay na mas madaling pamahalaan, mas kaunting maintenance. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng pera para sa iyong sarili."
Ito ay isang matalinong plano, Nay. Isang plano sa hinaharap. Isang matalinong plano. Nais ng aking anak na lalaki na itumba ang kasaysayan ng aking pamilya, gawing kita ang pamana ng aking lolo at ilagay ako sa isang senior community. At tinawag niya itong isang matalinong plano. Tumayo ako, lumulutang ang aking mga tuhod, lumipad ang bubuyog. Sa paligid ko, nakalatag ang hardin sa loob ng 30 taon ng trabaho sa pagtatanim at paggupit at pag-aalaga ng mga rosas. Binigyan ako ng ina ko ng mga cuttings. Ang mga halamang gamot na pinatubo ko mula sa binhi, isang gulayan na nagbibigay sa akin ng pagkain sa buong tag-init. Kaya, maari mo bang ipapadala ang mga deeds sa gabi? Tanong ni Dominic. Gusto naming simulan ang prosesong ito sa linggong ito. Ang tiyuhin ni Bridget ay may pulong sa ilang mga mamumuhunan sa Huwebes at kailangan niyang makita ang mga dokumento ng ari-arian. Huwebes, 3 araw na ang natitira. Gusto niyang ibigay ko ang higit sa 70 taon ng kasaysayan ng pamilya sa loob ng 3 araw upang mapabilib ng kanyang tiyuhin ang ilang mga mamumuhunan. Dominic, sabi ko ng mabagal. Tungkol sa kahapon, oo, pinutol niya ako na para bang naalaala niya lang na para bang ito ay isang maliit na abala na nakalimutan niyang banggitin. Paumanhin tungkol doon. Na-stress lang si Bridget. Alam mo, ang stress ng kasal o ano paman, ngunit okay na ang lahat. Okay na ang lahat. Nilapastangan niya ako, pinilit akong magmaneho ng 4 na oras pa uwi nang nag-iisa, pinaranas sa akin ang pakiramdam ng maliit, walang silbi at maaring itapon. Ngunit okay ang lahat dahil gusto niya ng isang bagay mula sa akin. So paano ang tungkol sa mga papel? Parang nawalan na ng pasensya ang kanyang boses. Maari mo ba silang ipadala ngayon? Maari mo akong i-text ng address para sa overnight delivery. Inisip ko ang aking lolo, ang mga kwentong madalas sabihin ng aking ama. Kung paano nagtrabaho ang aking lolo sa minahan ng 16 na oras sa isang araw sa kadiliman. Kung paano nawala ang 3 niyang daliri sa isang aksidente nang 6 na buwan pa lamang ang aking lola. Ngunit bumalik sa trabaho sa sumunod na linggo dahil kailangan nila ng pera. Kung paano siya nag-ipon ng bawat sentimo sa loob ng maraming taon hanggang sa magkaroon siya ng sapat na pera upang bilhin ang lupain na ito. 150,000 noong 1952, maaaring 15,000 sa isang lalaking nawalan ng kanyang mga daliri upang mabili ito. Inisip ko kung paano ginugugol ng aking ama ang bawat katapusan ng linggo sa loob ng 6 na taon upang mapanatili ang ari-arian na itinayo ang palahian sa kanyang sariling mga kamay sa loob ng 3 tag-init na nagtanim ng mga puno ng oak na ngayon ay 60 talampakan ng taas na lumilikha ng isang bagay na permanente, isang bagay na hindi maalis. Inisip ko kung paano ipinangako sa akin ni Marcus sa kanyang kama sa ospital na ipanatili ang lupain sa pamilya. Malamig ang kanyang mga kamay sa aking mga kamay. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Anuman ang mangyari, Karen, anuman, ang lupain na ito ay atin. At inisip ko ang ngiti ni Bridget nang pinanood niya akong paalisin ni Dominic. Nay, nandyan ka pa ba? Nandito ako? Okay, mabuti. So, maari mo bang ipadala sila ngayon? Bumalik ang bubuyog. Tumungo ito sa isang kumpol ng itim na chamomile malapit sa aking paa. Ang mga talulot ay matingkad na dilaw, halos nakakasakit sa paningin sa sikat ng umaga. Papeles ng lupa, sinabi ko, sa pagkakataong ito ay hindi isang tanong, isang pahayag. Oo, sa lalong madaling panahon. Excited talaga ang tiyuhin ni Bridget sa pagkakataong ito. Sa tingin niya ay maaari tayong magsimula sa taglagas kung kikilos tayo ng mabilis. Simulan, mga bulldozer at mga construction crew at concrete mixer na sinisira ang lahat ng itinayo ng aking pamilya. Pinuputol ang mga puno ng oak ng aking lolo. Ginagiba ang palahian ng aking ama. Ang pastulan kung saan nag-propose si Marcus ay nasemento. Nay, nakikinig ka ba? Naalala mo ba ang libing ng lolo? Tanong ko. Mahina ang boses ko. Matatag. Ang libing ng iyong ama,
nang ikaw ay 20. Katahimikan sa kabilang dulo ng linya. Pagkatapos, binasa mo ang eulogy. Nagpatuloy ako. Nakatayo ka sa harap ng 200 tao at nagsalita tungkol sa kung gaano kahulugan ang lupain na ito sa kanya. Kung paano nito kinakatawan ang lahat ng magagandang bagay tungkol sa aming pamilya, tungkol sa pamana at sakripisyo at pagprotekta sa kung ano ang mahalaga. Dagdag na katahimikan. Nangako ka na aalagaan mo ito, sabi ko. Tumingin ka sa akin at kay Lola at ipinangako na ipagtatanggol mo ang itinayo ng lolo mo. Naaalala mo ba iyon? Nay, iba iyon. Nagbago ang kanyang boses. Depensa na ngayon. Naiinis. Bata pa ako. 20 ka. Sapat na ang edad upang malaman kung ano ang ibig sabihin ng pangako. Well, you say things in funerals. It's very emotional. Hindi mo kayang kontrolin ang akin. Sinabi mo rin na ipagmamalaki ka ng lolo mo. Pinutol ko. Para lamang umupo. Na para bang ang 50 hektarya ng protektadong lupain ay walang kwenta. Na para bang ang pagpapanatili ng kasaysayan ng pamilya ay isang pag-aaksaya. Na para bang lahat ng ginawa ng aking lolo at ng aking ama ay isang abala lamang na naghihintay na maliquidate. Kaya sinasabi mong hindi? Matigas ang kanyang boses. Matigas. Hindi ko ipapadala ang mga papeles. Narinig ko si Bridget sa background. Matalim at mapaghingi ang kanyang boses. Pinapahirapan ba niya? Mahirap? Iyon ang ginagawa ko. Mahirap dahil gusto kong panatilihin ang pamana ng aking pamilya. Mahirap dahil hindi ako sumang-ayon na kaagad na hayaan silang sirain ang 70 taon ng kasaysayan para kumita. Dominic, kailangan ko nang umalis. Teka muna, Nay. Kailangan talaga namin ang mga papeles na iyon. Isang malaking pagkakataon ito. Hindi mo ba ako gusto na magtagumpay? Gusto ko siyang magtagumpay mula noong araw na ipinanganak siya. Gusto ko talaga. Isinakripisyo ko ang lahat. Ang aking mga promosyon sa karera, ang aking buhay panlipunan, ang aking kalusugan, ang aking savings, lahat ng mayroon ako at lahat ng meron ako ay napunta sa pagtiyak na si Dominic ay may bawat pagkakataon na magtagumpay. At ito ang ibinigay nito sa akin. Isang anak na lalaki na itinapon ako palabas sa kanyang kasal at tumawag sa susunod na araw na humihiling sa akin na ibigay ang aking lupain ng pamilya. Tawagan kita ulit, sabi ko. Kailan? Lalo pang tumalim ang kawalan ng pasensya sa kanyang boses. Nay, mahigpit sa oras ito. Hindi tayo basta maghihintay habang ibinitin ko. Tumunog kaagad ang telepono sa isa pang tawag. Itinanggi ko ito. Tumunog ito ulit at ulit at ulit. Sa oras na natapos ko nang alisin ang mga damo sa harapan ng hardin, 6 na beses nang tumawag si Dominic. Pinaliwala ko ang lahat. Mga tuna sandwich at mga hiwa ng pipino at isang baso ng malamig na tubig. Tumunog ang aking telepono. Isang text message. Tiningnan ko ito. Nay, walang katotohanan ito. Tawagan mo ako pabalik. Pagkatapos ay isang asterisk. Makasarili ka. Mga asterisk at pagkatapos ay mga asterisk. Kailangan ng sagot ng tiyuhin ni Bridget bukas kin asterisk at pagkatapos ay mga asterisk. Hindi ako makapaniwala na ginagawa mo ito sa akin asterisk, sa kanya ay gumagawa ako ng isang bagay sa kanya. Hindi kabaliktaran. Hindi siya gumagawa ng isang bagay sa akin sa pamamagitan ng pagtatapon sa akin, palabas sa kanyang kasal o paghingi ng aking ari-arian o pagtawag sa akin na makasarili at mahirap at kontrolado. Ako ang problema. Ako ang ina na sumuko sa lahat. Natapos ko ang aking tanghalian at hinugasan ang mga pinggan. Dumadaloy ang sikat ng hapon sa bintana ng kusina. Lumulutang ang mga dust mote sa liwanag. Napakatahimik ng bahay na naririnig ko ang pagtiktik ng orasan sa sala, ang pag-ingay ng refrigerator, ang pagkuskos ng lumang kahoy. Tumunog ang aking telepono, lumitaw ang voicemail notification. Inilagay ko ang speaker at nakinig habang pinupunasan ko ang mga pinggan. Nay, ito ako. Nagagalit ang boses ni Dominic. Talagang galit. Huwag mong gawing mahirap ang mga bagay. Binura ko ang voicemail. Tumunog kaagad ang telepono. Ang pangalan ni Bridget sa pagkakataong ito. Pinanood ko itong tumunog hanggang sa pumunta ito sa voicemail.
Pagkatapos, nakinig din ako sa mensaheng iyon. Hello, Nay. Hindi niya ako tinawag na Nay noon. Laging Karen. Ang pekeng katamisan sa kanyang boses ay nagparamdam na masakit ang aking ngipin. Ito si Bridget. Sa tingin ko ay may hindi pagkakaunawaan. Mahal na mahal ka ni Dominic at ako, at gusto lang namin ang pinakamahusay para sa lahat. Ang pag-develop ay magiging mahusay para sa pinansyal na kinabukasan mo. Maari ka nang mag-relax at mag-enjoy sa iyong pagtanda. Maaari ba nating pag-usapan ito bilang mga matatanda? Sa tingin ko ay kailangan lang natin ng isang kalmado, makatuwirang pag-uusap bilang mga matatanda. Ang parehong babae na itinapon ako palabas sa kanyang kasal kahapon ay gustong makipag-usap bilang mga matatanda. Ang parehong babae na humihimok sa aking anak na lalaki na nakawin ang aking lupain ng pamilya ay gustong magkaroon ng isang kalmado, makatuwirang pag-uusap. Binura ko rin ang voicemail na iyon. Dahan-dahang dumating ang gabi at ginto. Nagtimpla ako ng tsaa at umupo sa lumang armchair ni Marcus. Lamat na ngayon ang balat, makinis sa mga lugar kung saan tumatak ang kanyang katawan sa loob ng maraming taon. Ngunit may amoy pa rin siya, parang kape at cedar at tahanan. Ano ang gagawin mo? Tanong ko sa walang laman na silid. Kung nandito ka, kung makikita mo kung ano siya, ano ang gagawin mo? Tik-tik ang orasan sa mantel. Sa labas, may umuungol na lobo sa isang lugar sa malayo. Ang tunog ay nag-iisa at ligaw at malaya. Tumunog ang telepono noong 9 new. Dominic ulit, matagal ko itong tinitigan. Pagkatapos, sa wakas ay sinagot ko. Parang pagod siya, nabigo. Nay, please. Kailangan nating pag-usapan ito. Okay, sabi ko. Pag-usapan natin ito. Tingnan mo, naiintindihan ko na nakakabit ka sa ari-arian. Naiintindihan ko, ngunit kailangan mong maging makatotohanan. Hindi ka na bata. Masyadong maraming maintenance para sa isang tao. At ang ari-arian ay nakaupo lamang doon at hindi kumikita. Magagawa natin itong isang bagay na may halaga, isang bagay na tunay nakikita at magtiyak ng kinabukasan para sa ating lahat. Binayaran ng lolo mo ang 150,000 powers para sa lupain noong 1952. Sabi ko, alam mo ba kung ano ang kanyang ginawa para makuha ang pera na iyon? Nay, hindi ko kailangan ng isang leksyon sa kasaysayan. Nagtatrabaho siya sa mga minahan ng 16 na oras sa isang araw sa kadiliman. Nawala niya ang 3 sa kanyang mga daliri sa isang aksidente noong 6 na buwan pa lamang ang iyong lola. Ngunit nagtrabaho pa rin siya dahil gusto niyang bigyan ng isang bagay na permanente ang kanyang pamilya, isang bagay na hindi maalis. Katahimikan sa kabilang dulo ng linya. Ginugol ng lolo mo ang bawat katapusan ng linggo sa loob ng 40 taon sa pagpapanatili ng ari-arian na ito. Patuloy ko. Itinanim niya ang mga punong iyon para sa iyo, Dominic, para sa kanyang mga apo, para sa kanyang mga apo sa tuhod. Itinayo niya ang palahian sa kanyang sariling mga kamay upang ang mga susunod na henerasyon ay magkaroon ng isang bagay na matatag, isang bagay na totoo. Maganda ang kwento, sabi ni Dominic, sa akin at ni Bridget. Maaari nating parangalan ang nakaraan habang patuloy tayong sumusulong. Ang ating kinabukasan, hindi ang aking kinabukasan, hindi ang kinabukasan ng pamilya. Kanya at ni Bridget. Alam mo ba kung ano ang sinabi ng iyong ama bago siya namatay? Marahil ay gumagalaw si Bridget, nakikinig sa aming pag-uusap. Iyon ang isa sa mga huling bagay na sinabi niya. Atin. 12 taon na ang nakalipas na namatay ang tatay, Nay. Nagiging malamig at malayo na naman ang boses ni Dominic. Nagbabago ang mga bagay, gumagalaw ang mundo. Hindi ka maaring mabuhay sa nakaraan magpakailanman. Nagbabago ang mga bagay. Ang pangako ng aking asawa sa kanyang kama sa ospital ay nabawasan sa nagbabago ang mga bagay. Ang sakripisyo ng mga henerasyon ay pinawalang bisa ng pariralang gumagalaw ang mundo. Tama ka, sabi ko, napakakalmado, napakaliit ng aking boses. Nagbabago ang mga bagay, kaya ipapadala ko ang mga papeles. Si Dominic, 5 taong gulang, nakangiti, na may hawak na isang isda na nahuli niya sa isang sapa. Si Dominic,
9 taong gulang kasama ang kanyang unang piano trophy. Si Dominic, Arshwin taong gulang, sa kanyang gown sa graduation na nakatayo sa pagitan ko at ni Marcus. Si Dominic, 22 taong gulang, kasama ang kanyang degree sa kolehiyo. Ang ginawa ko sa loob ng 60 oras sa isang linggo para makatulong sa pagbabayad, ang bawat larawan ay isang alaala. Ang bawat alaala ay isang sakripisyo. Ang bawat sakripisyo ay walang kwenta. Nay, nandyan ka pa ba? Sabi ko ng dahan-dahan, maingat. Noong kahapon sa iyong kasal, nang sinabi kong umalis ka. OMG, babalikan ba talaga natin iyon? Sumabog ang pagkabigo sa kanyang boses. Sinabi ko na humihingi ako ng paumanhin. Ano pa ang gusto mo? Sinabi ko na na-stress si Bridget. Hindi iyon isang paghingi ng tawad. Huminga siya, mabigat at dramatiko. Okay, humihingi ako ng paumanhin. Okay, humihingi ako ng paumanhin sa pagkasakit ng iyong damdamin. Maaari na ba tayong magpatuloy? Nasaktan ang iyong damdamin. Kung gayon, bakit mo ako nilapastangan sa harap ng daan-daang tao? Hindi kita nilapastangan. Nadama ni Bridget na nalulungkot at nilutas ko iyon. Iyon ang ginagawa ng mga asawa. Pinoprotektahan nila ang kanilang mga asawa mula sa kanilang mga ina kapag ang kanilang ina ay huminto siya. Kinokontrol ang kanyang sarili, ngunit narinig ko pa rin. Ang salitang hindi niya sinabi. Mahirap, kontrolado. Anuman ang sinabi ni Bridget sa kanya tungkol sa akin. At pinagpatuloy mo rin ang pagkomento sa lahat, sa lugar, sa pagkain, sa musika. Pakiramdam ni Bridget ay sinusubukan mong kunin ang lahat. Sinabi ko na maganda ang lugar. Minsan noong pinakita mo sa akin ang mga larawan at tinanong mo ako kung ano ang akala ko, sinabi mo na mukhang mahal iyon. Sinabi ko iyon dahil mahal iyon, dahil ang kasal ay nagkakahalaga ng higit pa sa taunang sweldo ng karamihan sa mga tao, dahil hiniling nila sa akin na mag-ambag at binigay ko sa kanila ang lahat ng mayroon ako. Dominic, nagmaneho ako ng 4 na oras upang makita kang magpakasal. Binigyan kita ng 400,000 na aking naipon para sa emergency at itinapon mo ako palabas na para bang wala ako. Hindi ganon. Kung gayon, paano? Walang sagot. Puro paghinga. Tanging mahabang katahimikan ang nasa pagitan namin tulad ng isang bangin. At ngayon, nagpatuloy ako. 24 na oras ang lumipas, tinatawagan mo ako at humihiling pa. Humihiling sa akin na ibigay ang aking legacy ng pamilya upang masira mo ito at kumita. Humihiling sa akin na isuko ang lahat ng pinagtrabahuhan ng aking lolo at ng aking ama upang kayo at ng iyong asawa ay maging mayaman. Talaga? Nay, maging makatotohanan. Hindi mo kayang panatilihin ang ari-arian magpakailanman. Tumanda ka na. Hindi makatiis ang kalusugan mo. Sa kalaunan, kailangan mo ng tulong at hindi mo ito makukuha. 58 ako, Dominic, hindi 80. Ngunit sa kalaunan, magiging 80 ka. At pagkatapos, masisira ka sa 40 ektarya na hindi mo kayang pamahalaan. Masyadong matigas ang ulo upang humingi ng tulong. Marahil ay nabali ang balakang, sinusubukang ayusin ang isang haligi ng bakod. Kaya pinaplano mo ang aking pagbagsak. Napakamapagkumbaba. Makatuwiran ako, may kailangan gumawa nito sa pamamagitan ng pagtatayo ng bahay ko at paglalagay sa akin sa isang senior community. Sa pamamagitan ng pagtulong sa aking lumipat sa isang bagay na mas madaling pamahalaan bago pa ito maging krisis. Isang krisis. Ang aking buhay ay isang krisis na naghihintay na mangyari. Ang aking tahanan ay isang pasanin. Ang aking legacy ng pamilya ay isang abala. Ang sagot ay hindi, sabi ko. Ang mga salita ay lumabas ng pantay-pantay. Sa wakas. Ano? Hindi. Hindi kita ipapadalhan ng mga papeles ng lupa. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Hindi ko magagawa iyon. Iyon ang iyong inheritance. Iyon ang akin. Ibinigay ito ng iyong ama sa akin. Pero ikaw ang anak ko. Ikaw ang nag-iisa kong anak. Sino ang iiwan ko dito? Hindi ko pa alam.
Ngunit hindi ito ang taong nagtapon sa akin palabas ng kanyang kasal at pagkatapos ay tumawag sa sumunod na araw na humihiling sa akin na ibigay ang aking ari-arian ng pamilya. Naging malamig ang kanyang boses. Yelo, talaga mo bang gagawin ito dahil sa isang pagkakamali? Isang pagkakamali. 24 na taon ng pagmamahal at sakripisyo. Isang pagkakamali ang mapawalang bisa. Isang buong buhay ng paglalagay sa kanya sa unang lugar, na nabawasan sa pagkamakasarili at pagkamuhi dahil nasaktan ang aking damdamin. Paalam, Dominic. Nay, teka muna, ibinitin ko. Kaagad na nagsimulang tumunog muli ang telepono. Pinatay ko ito at inilagay ng nakadapa sa mesa. Kamangha-manghang ang katahimikan. Ganap, umupo ako sa upuan ni Marcus at nakinig sa pagsettle ng bahay sa paligid ko. Kumaluskos ang lumang kahoy, kumalimbang ang hangin sa mga bintana, ang pag-ingay ng refrigerator sa kusina. Hindi ako umiyak, hindi pa rin kaya. Nabarahan ang mga luha sa isang lugar, sa malalim sa loob ng isang pader ng pamamanhid na hindi ko kayang sirain. Natulog ako sa upuan noong gabing iyon. Nang nagising ako, ang maputlang liwanag ng bukang liwayway ay dumadaloy sa mga bintana at matigas ang aking leeg. At nanakit ang aking likod, at ang aking telepono ay nanatiling patay sa mesa. 3 araw ang lumipas ng ganito. Nagtrabaho ako sa hardin. Nilinis ko ang bahay. Naglakad ako sa lupain mula sa isang sulok hanggang sa isa pa. Hinahawakan ang mga puno na itinanim ng aking lolo. Hinahaplos ang mga dingding ng palahian na itinayo ng aking ama. Binisita ko ang libingan ni Marcus sa ilalim ng willow tree at sinabi sa kanya ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, sabi ko sa lapida. Magaspang ang mga nakaukit na pangalan niya sa ilalim ng aking mga daliri. Hindi ko alam kung paano ito aayusin, ngunit marahil hindi ito maaaring ayusin. Marahil ang ilang mga bagay, kapag nasira, ay mananatiling nasira magpakailanman. Noong ika-4 na araw, binuksan ko ang aking telepono. 47 missed calls, 32 text message, 15 voicemail. Hindi ko binasa ang lahat, hindi ko pinakinggan ang lahat, ngunit nakita ko na ang sapat. Nagsimulang maging galit ang mga mensahe ni Dominic, pagkatapos ay naging desperado, pagkatapos ay bumalik sa galit. Ang mga banta ay pinaghalong mga apela, ay pinaghalong mga biyahe ng kasalanan. Pagbabayarin ka nito, mga asterisk, haharangin ko, ang testamento ng tatay. Mga asterisk, hindi mo ako mapipigilan sa kung ano ang akin. Mga asterisk, please, Nay, nakikiusap ako. Mga asterisk, malungkot talaga ang tiyuhin ni Bridget. Mga asterisk, sinisira mo ang lahat. Mga asterisk, kinamumuhian kita. Mga asterisk, paumanhin, hindi ko sinasadya. Mga asterisk, please, tawagan mo akong pabalik. Mga asterisk. Mas nag-iisip, mas manipulative ang mga mensahe ni Bridget na nagsasalita tungkol sa pamilya at pag-ibig at pagpapatawad habang malinaw na sinasabi na walang anuman sa mga ito ang mahalaga maliban kung ibibigay ko sa kanila ang gusto nila. Isang voicemail mula kay Dominic ang nagpahinto sa akin, ang nagpaluhod sa akin sa hagdan at nakinig ako hanggang sa matapos. Nay, basag at nanginginig ang kanyang boses. Alam kong galit ka. Alam kong sinira ko ang lahat, ngunit please, ako ang anak mo. Ako ang natitira sa iyo. Huwag mong itapon yon dahil sa isang lupain. Lupa lang ito. Pamilya tayo. May ibig sabihin yon. Lupa lang. 40 hektarya na muntik nang mamatay ang aking lolo upang mabili. Ang ari-arian na ginugol ng aking ama ang kanyang buong buhay sa pagpapanatili. Ang bahay na pinagsaluhan ko kay Marcus. Kung saan nangyari ang bawat mahalagang alaala ng aking buhay. Lupa lang. Binura ko ang voicemail. Pagkatapos, sumakay ako sa aking kotse at nagmaneho patungong bayan. Ang opisina ng abogada ay nasa Main Street, sa itaas ng hardware store. Ginamit ko siya noon nang namatay si Marcus nang na-mortgage ko ang bahay. Ang kanyang pangalan ay Patricia Nolan at matalino siya at masigasig at hindi nag-aaksaya ng oras sa mga kwentong walang kabuluhan. Karen, tumayo siya nang pumasok ako sa kanyang opisina. Hindi ko inaasahan. Okay lang ba ang lahat? Hindi, sabi ko.
Pero magiging okay lang. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang kasal, ang tawag sa telepono, ang ari-arian, ang mga kahilingan ni Dominic at ang manipulasyon ni Bridget at ang 70 taon ng kasaysayan ng pamilya na nais nilang sirain upang kumita. Nakinig si Patricia nang hindi nakagagambala. Nang natapos ako, tumahimik siya sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos, sinabi niya, "Ano ang gusto mong gawin?" "Gusto kong protektahan ang lupain na ito," sabi ko. "Magpakailanman. Gusto kong tiyakin na hindi ito ma-develop o mahati o masira. Gusto kong parangalan ang mga sakripisyo na ginawa ng aking lolo at ng aking ama. Gusto kong tuparin ang pangako ko sa aking asawa." "May paraan para gawin iyon," sabi ni Patricia. Kinuha niya ang isang legal pad at nagsimulang magsulat. Isang conservation trust. Ibinigay mo ang lupa sa isang trust na may partikular na proteksyon. Ang lupa ay mananatiling gubat, protektado magpakailanman. Hindi ito maaaring ibenta o i-develop. At si Dominic, wala siyang karapatan na angkinin ito. Ang lupa ay magiging pag-aari ng trust. Hindi sa iyo. Hindi ng iyong estate. Ito ay ganap na aalisin sa iyong testamento. Protektado magpakailanman. Hindi na ma-develop. Hindi na masisira. Patuloy na tutubo ang mga puno ng aking lolo. Ang palahian ng aking ama ay mananatiling nakatayo. Ang pastulan kung saan nag-propose si Marcus ay mananatiling ligaw at maganda. At walang matatanggap si Dominic. "Gaano kaaga natin ito magagawa?" tanong ko. "Maaari kong i-draft ang mga papeles bukas. Kailangan mong pumirma sa harap ng isang notary public. Pagkatapos, ihahain natin ito sa estado. Ito ay permanente, Karen. Kapag pumirma ka na, hindi mo na ito maaaring bawiin." "Mabuti," sabi ko. "Iyon ang gusto ko. Permanente." Lumabas ako sa kanyang opisina at nagmaneho pa uwi sa hapon. Matulis ang mga bundok laban sa asul na langit. Matingkad at puno ang mga puno. Ang lahat ay mukhang eksakto kung paano ito 4 na araw na ang nakalipas, ngunit ako ay iba na. Noong gabing iyon, umupo ako sa likod ng veranda kasama ang aking tsaa at pinanood ang paglubog ng araw. 2 beses tumunog ang aking telepono. Dominic pareho. Hindi ko sinagot. Wala na akong sasabihin sa kanya. Hanggang sa pirmado na ang mga papeles. Tumawag si Patricia ng sumunod na umaga. "Handa na ang mga papeles? Makakapunta ka ba ngayon?" Nandoon ako sa loob ng 1 oras. Ang mga dokumento ay makapal, 12-12 mga pahina ng legal na wika at mga kondisyon at proteksyon. Ginamit ako ni Patricia sa bawat bahagi, bawat probisyon, ang bawat pagiging permanente. "Kapag pumirma ka na," ulit niya, "hindi ito maaaring bawiin. Ang lupain ay magiging pag-aari ng trust. Hindi mo ito mabibili o mai-develop o maipasa sa mga tagapagmana." Naiintindihan ko. Hindi mo magagawang baguhin ang iyong isip. Alam ko. Binigyan niya ako ng panulat. Mabigat ito, mamahalin. Ang uri ng panulat na may kahulugan. Pinirmahan ko ang aking pangalan. Karen Elizabeth Patterson. Sa unang pahina, pagkatapos sa pangalawa, pagkatapos ay 5 pahina pa. Ang bawat pirma ay isang kuko sa kabaong. Ang bawat lagda ay isang proteksyon. Ang bawat pirma ay isang pangako na tinupad. "Tapos na," sabi ni Patricia. Sinaksihan niya ang aking pirma, pagkatapos ay tinatakan ang mga dokumento sa isang sobre. "Ihahain ko ang mga ito sa estado ngayong hapon. Opisyal na ang trust sa pagtatapos ng linggo." Umuungol ang aking telepono sa aking pitaka. Inilabas ko ito. "Kailangan mo bang sagutin?" tanong ni Patricia. "Oo," sabi ko. "Sa tingin ko kailangan ko." Sinagot ko ito. Inilagay ito sa speaker para marinig ni Patricia. "Nay." Basag ang boses ni Dominic desperado. "Please, maari nating ayusin ito. Gagawin ko ang anumang bagay. Huwag mo lang akong ilayo. Paumanhin ako. Labis akong nagsisisi sa lahat. Please." Tiningnan ko si Patricia sa sobre na may mga pinirmahang dokumento sa kanyang mesa sa panulat na hawak ko pa rin. "Dominic," sabi ko, matatag ang aking boses. Kalmado, makinig ng mabuti, sasabihin ko ito minsan. "Okay, oo, nakikinig ako. Hindi na sayo." Katahimikan.
Ganap at lubos na katahimikan. Naririnig ko siyang humihinga. Halos maririnig ang kanyang utak na nagpoproseso ng sinabi ko. Ano? Mahina ang kanyang boses, naguguluhan. Ang ibig mong sabihin ay hindi na ang lupain? Sabi ko, hindi na sayo. Hindi na muli magiging sayo. Ibinigay ko ito sa isang conservation trust. Pirmado na ang mga papeles, isang oras na ang nakalipas. Protektado ang lupain magpakailanman. Hindi na ito maaaring ma-develop, maibenta o mahati. Dagdag na katahimikan. Pagkatapos, hindi mo magagawa iyon. Ginawa ko na. Ngunit iyon ang aking inheritance. Hindi mo lang basta ibinibigay ang aking inheritance. Hindi pa kailanman ang iyong inheritance, Dominic. Ito ay akin, ibinigay sa akin ng aking ama. At pinili kong protektahan ito sa paraang gusto niya, sa paraang gusto ng iyong lolo at ng iyong ama. Hindi. Umuungos ang kanyang boses, gulat. Hindi mo magagawa. Haharangin ko. Dadalhin kita sa hukuman. Hindi ako gagawa ng anuman, sabi ko, dahil wala kang magagawa. Hindi na mababawi ang trust. Sa wakas, walang pagtutol dito, walang pagbawi nito. Mananatiling ligaw ang lupain magpakailanman at hindi mo ito hahawakan. Narinig ko si Bridget sa background, matalim at nagagalit ang kanyang boses. Ano? Anong ginawa niya? Itinapon mo ako palabas ng iyong kasal, nagpatuloy ako. Nilapastangan mo ako sa harap ng daan-daang tao dahil hindi mo ako gusto ng iyong asawa. Pagkatapos ay tinawagan mo ako kinabukasan at hiniling sa akin na ibigay ang aking legacy ng pamilya upang maari mo itong sirain para kumita. Akala mo ba talaga walang kahihinatnan? Nay, please. Nawala ang 3 daliri ng lolo mo habang nagtatrabaho sa mga minahan upang bilhin ang lupain na ito. Ginugol ng iyong ama ang 40 taon sa pagpapanatili nito. Ipinangako sa akin ng iyong ama na kailangan kong protektahan ito at tinupad ko ang pangakong iyon, kahit na sa iyo. Pinipili mo ang lupain kaysa sa iyong sariling anak. Basag ang kanyang boses. Durog. Iyon ang ginagawa mo. Pinipili kong parangalan ang mga nauna sa atin, ang mga nagsakripisyo ng lahat. May pagpipilian ka rin, Dominic. Sa iyong kasal, pinili mo si Bridget kaysa sa akin. Ngayon gumawa ako ng aking desisyon. Hindi ako makapaniwala na ginagawa mo ito. Umiiyak siya. Talagang umiiyak. Anak mo ako. Ikaw ang lahat ng mayroon ako. Hindi, sabi ko ng mahina. Ikaw ang lahat ng mayroon ako. Isinuko mo yon nang itinapon mo ako na parang basura. Nang tawagin mo akong kontrolado at mahirap at humiling ng aking ari-arian 24 na oras pagkatapos gumawa ka ng iyong desisyon. Ngayon, mabuhay ka kasama nito. Nay, binaba ko, pinatay ang telepono, inilagay sa mesa ni Patricia. Okay ka lang ba? Tanong niya. Oo, sabi ko. At naging ako. Okay lang ako. 6 na buwan ang lumipas. Dumating at nawala ang taglagas. Dumating ang taglamig na may snow na nagbalot sa lupain sa puting katahimikan. Huminto na rin sa wakas ang mga tawag mula kay Dominic. Bumababa ang mga text message sa 0. Natapos ang mga desperadong voicemail. Ngunit nagsimula ang mga email na ipinadala mula sa kanyang abogado na nagbabanta ng legal na aksyon, nagpapahayag ng labis na impluwensya, humihingi, nais kong kansilahin ang donasyon ng trust. Hinarap ni Patricia ang lahat ng ito, ang bawat email, ang bawat banta, ang bawat desperadong pagtatangka na bawiin ang hindi maaaring bawiin. Sinabi ng kanyang abogado na iniwan na siya ni Bridget, sabi sa akin ni Patricia noong Pebrero. Nagkakape kami sa kanyang opisina, tinatalakay ang huling mga legal na papeles ng trust. Malinaw na, naghain siya ng diborsyo, 2 buwan na ang nakararaan. Hindi ako nagulat, sabi ko. Gusto niya ng pera. Nang hindi nagkatotoo ang pera, bakit pa siya mananatili? Sinabi ng kanyang abogado na gusto niyang makipagkasundo sa iyo. Nanatanto niya na nagkamali siya. Ano ang sinabi mo sa kanya? Na ang lahat ng komunikasyon ay dadaan sa akin. Na hindi ka interesado sa komunikasyon sa ngayon.
Na kung gusto niyang magkaroon ng relasyon sa iyo, kailangan niyang igalang ang iyong mga hangganan at bigyan ka ng espasyo. Humigop ako ng kape. Sa bintana, tahimik ang Main Street. Ilang sasakyan ang dumadaan. Isang mag-asawa ang naglalakad na magkahawak ang kamay. Nagpapatuloy ang normal na buhay. May isa pang bagay, sabi ni Patricia. Isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Tiningnan ko siya. Naglabas siya ng isa pang folder. Binuksan niya ito at itinulak ang isang dokumento sa mesa. Ang iyong testamento, sabi niya. Ang isa na iyong in-update mo kung taon na ang nakalipas matapos ang pagkamatay ni Marcus. Ano ang tungkol dito? Sumimangot ako. Iniwan mo ang lahat kay Dominic. Siya ang nag-iisa kong anak, ang aking nag-iisang tagapagmana. Hindi talaga. Kinatok ni Patricia ang dokumento. Iniwan mo ang iyong personal na ari-arian kay Dominic. Ang iyong savings, ang iyong sasakyan, ngunit ang ari-arian, ang lupain. Iniwan mo ito sa isang conservation trust. Ito ay iyong itinayo maraming taon na ang nakalipas. Hindi mo pa ito ginagawa. Tinitigan ko ang papel, ang aking lagda sa ibaba. Sa petsa, Marso 2017. 2 taon pagkatapos ng pagkamatay ni Marcus. Hindi ko ito maalala, sabi ko ng dahan-dahan. Iminungkahi ito ng abogado ni Marcus, paliwanag ni Patricia. Bilang proteksyon, kung sakaling may mangyari sa iyo bago sapat na ang edad ni Dominic upang maunawaan ang halaga ng lupain. Isa itong planong hindi inaasahan, isang pananggalang. Binasa ko ang dokumento, bawat salita, bawat probisyon. Tama si Patricia. Gumawa ako ng isang conservation trust, maraming taon na ang nakalipas bilang isang contingency plan. Kung namatay ako, otomatikong mapupunta ang lupain sa conservation trust. Matatanggap ni Dominic ang lahat, maliban sa ari-arian. Bakit hindi mo sinabi sa akin ito noon? Tanong ko. Dahil hindi mo pa ito kailangan noon. Ginawa mo mismo ang donasyon. Ngunit ipinapakita nito ang isang mahalagang bagay, Karen. Ipinapakita nito na pinrotektahan mo ang lupain sa loob ng maraming taon. Na ang iyong kamakailang desisyon ay hindi ginawa sa galit o paghihiganti. Ito ay ang rurok ng maraming taon ng maingat na pagpaplano. Umupo ako sa aking upuan, tumingin sa bintana, ang kulay, abong kalangitan ng Pebrero. Nakalimutan ko na ito. Iminungkahi ito ng abogado ni Marcus pagkatapos ng libing. Sobrang manhid ko. Pinirmahan ko lang ang anumang ibinigay niya sa akin. Pero pinirmahan mo, sabi ni Patricia ng mahinahon. Alam ng isang bahagi mo kahit noon. Kahit noon pa man ay hindi pa kasal si Dominic kay Bridget. Alam ng isang bahagi mo na kailangang protektahan ang lupain. Siguro tama siya. Siguro palagi kong alam na maaaring pumili si Dominic ng pera kaysa sa pamana, pumili ng kaginhawaan kaysa sa sakripisyo, piliin ang kanyang sarili kaysa sa pamilyang nauna sa kanya. O marahil isa lang akong byuda na nagdadalamhati na sinusubukang parangalan ang kagustuhan ng kanyang asawa, na sinusubukang tuparin ang isang pangako sa isang taong namamatay. Sa anumang paraan, pareho ang resulta. Magpakailanman nang napanatili ang lupain, maagang dumating ang tagsibol sa taong iyon. Noong Marso, sumisibol na ang mga ligaw na bulaklak sa buong pastulan. Mga lilang lupin at dilaw na gold root at puting sadye na lumilikha ng isang tapestry ng kulay. Naglakad ako sa kanila tuwing umaga, nararamdaman ang araw sa aking mukha, nakikinig sa mga ibon na umaawit, humihinga ng hangin na may amoy ng pine at lupa at lumalaki. Sinimulan kong dalhin ang mga grupo ng mga bata sa lupain. Mga batang mula sa lungsod ng Denver na hindi pa nakakita ng mga bundok o gubat o asul na langit. Tinuruan ko sila tungkol sa mga halaman at hayop at konserbasyon, tungkol sa pagprotekta sa mga ligaw na lugar, tungkol sa pamana at sakripisyo at ang responsibilidad na mayroon tayo sa mga susunod na henerasyon. Mahal iyon ng mga bata. Tumakbo sila sa paligid ng pastulan at umakyat sa mga puno ng oak at naglaro sa palahian. Nagtanong sila ng milyong tanong at nagkaroon ng dumi at tumawa hanggang sa hindi na sila makahinga. Pinapaalalahanan nila ako kung bakit mahalaga ang lupaing ito, kung bakit sulit na mawala sa akin ang aking anak na lalaki
upang protektahan ito. Dahil ang mga batang ito, ang mga estranghero na ito, ay pinahahalagahan ang lupain na mas ginawa ni Dominic sa loob ng buwan 24 na taon. Noong Abril, nakatanggap ako ng liham. Hindi isang email, isang tunay na liham sa aking mailbox. Sulat kamay ni Dominic sa sobre. Umupo ako sa hagdan at binuksan ito. 3 pahina, harap at likod. Ang kanyang sulat kamay ay magulo at nagmamadali na para bang isinulat niya ito sa isang upuan nang hindi tumitigil. Isa itong paghingi ng tawad. Isang tunay na paghingi ng tawad. Sinabi niya ang tungkol sa kasal, tungkol sa pagtatapon sa akin, kung paano siya hinikayat ni Bridget na sinusubukan kong kontrolin sila, kung paano siya masyadong nakatuon sa pagsisimula ng kanyang bagong buhay na nakalimutan niya ang buhay na gumawa nito. Sinabi niya ang tungkol sa pag-iisa, tungkol sa pag-unawa na ngayon siguro kung ano ang aking naramdaman, tungkol sa kanyang panghihinayang at kahihiyan, at ang desperadong pagnanais na baliktarin ang hindi mababalik. Ang huling talata ang nagpaiyak sa akin sa unang pagkakataon mula noong kasal. Ang nagpalabas sa mga luha sa wakas mula sa pader. Mga asterisk. Nay, alam kong hindi ko karapat-dapat ang kapatawaran. Alam kong nasaktan kita sa mga paraan na hindi na maayos, ngunit gusto kong malaman mo na naiintindihan ko na ngayon. Naiintindihan ko kung ano ang ginawa mo at kung bakit mo ginawa. Tinupad mo ang iyong pangako kay Itay. Pinrotektahan mo ang pamana ng ating pamilya. Pinagbigyan mo ang kanyang alaala at ng sakripisyo ng lolo. Paumanhin ako dahil kailangang mawala ang lahat para makita ko. Mahal kita. Mahal kita magpakailanman. Kahit na ayaw mo na akong makausap, mahal pa rin kita. Mahal mo Dominic asterisk. Tiniklop ko ang liham at ibinalik sa sobre. Nakaupo doon sa hagdan at umiyak hanggang sa hindi na ako makaiyak. Umiyak para sa aking anak, para sa relasyong mayroon kami, para sa nawalang kamangmangan, para sa pagtitiwalang nasira. Ngunit hindi ko siya tinawagan. Hindi nagsulat. Hindi pa. Marahil sa isang araw. Kapag sapat na ang panahon, kapag nangyari na ang sapat na paggaling, kapag makikita ko siya nang hindi nakikita ang ngiti ni Bridget na parang kutsilyo o marinig siyang sinasabi, kailangan ko nang umalis. Marahil sa isang araw, ngunit hindi ngayon. Namulaklak ang lupain sa tagsibol na yon. Ang lahat ay berde at buhay at lumalaki. Ang mga puno ng oak na itinanim ng aking lolo ay tumaas ng mas mataas patungo sa kalangitan. Ang palahian na itinayo ng aking ama ay tumayo sa hangin. Ang pastulan kung saan nag-propose si Marcus ay puno ng mga bulaklak, at naglakad ako sa lahat, nag-iisa, ngunit hindi nag-iisa, alam na tinupad ko ang aking pangako, alam na pinrotektahan ko ang kung ano ang mahalaga. Alam na pagkatapos kong umalis, mananatili ang lupain, ligaw at malaya at hindi pa rin nagalaw. Itinanim ng aking lolo ang mga puno na hindi niya naaasahan. Nagtayo ang aking ama ng palahian para sa kanyang mga apo na hindi niya makikita. Ipinangako sa akin ng aking asawa na protektahan ang lupain na ito kahit na sa kanyang sariling anak. At tinupad ko ang pangakong iyon. Dahil ang legacy ay hindi tungkol sa kung ano ang iniiwan mo. Ito ay tungkol sa kung ano ang iyong tinatanggihan na sirain. Ang ilan sa inyo na nanonood nito ay alam ng eksakto kung ano ang pakiramdam nito. Kapag ang mga minamahal mo ay ginagamot ka na parang disposable. Kapag nakalimutan ang iyong mga sakripisyo sa sandaling sila ay maging maginhawa. Kapag ang pag-ibig ay nagiging unilateral at ang mga inaasahan ay nagiging demand. At natanto mo na binigyan mo ang iyong sarili sa isang taong tinuturing ka bilang isang mapagkukunan, hindi bilang isang tao. Ngunit ito ang natutunan ko nang nakatayo sa opisina ng abogada na yon na may hawak na isang panulat. Ang tunay na pag-ibig ay hindi sinusukat kung ano ang ating ibinibigay. Sinusukat ito kung ang ating pagbibigay ay pinahahalagahan o pinagsasamantalahan. At kung minsan, ang pinakamamahal na magagawa natin para sa ating sarili at kahit sa kanila ay hayaan ang mga tao na harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga pagpipilian.
Natutunan ng aking anak na lalaki ang araling iyon sa mahirap na paraan. Marahil ay itinuturo mo ang araling iyon sa isang tao ngayon. Marahil ay natututunan mo mismo para sa sinumang itinapon, pinawalang bisa o sinabi na masyado silang matanda, masyadong mahirap o masyadong maraming, hindi ka pa tapos. Hindi pa tapos ang iyong kwento. Hindi tinutukoy ng mga hindi makakakita sa halaga mo. At ang iyong legacy ay sa iyo upang protektahan. Anong aralin ang naging dahilan ng pinakamalaking sakit ng puso mula sa kwentong ito? At kung ikaw ay nasa aking kalagayan, ano ang gagawin mo? Ipagtatanggol mo ba ang lupain o pipiliin mo ang ibang landas? Gusto kong marinig ang iyong mga saloobin. Huwag tumigil dito. I-click ang susunod na video sa iyong screen ngayon at panoorin ang isa pang nakapagbibigay inspirasyong kwento mula sa aming channel. Mayroong mas marami pang kailangan mong marinig. Pindutin ang subscribe at i-on ang mga notification upang hindi ka makaligtaan ng ganitong kwento. At ibahagi ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Ipaalam sa akin kung ano ang gagawin mo. Ipaalam sa akin kung ano ang itinuro sa iyo ng kwentong ito. Binabasa ko ang bawat komento.